There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadakip sa nabotas ang lalaking nagbebenta umano ng mga hindi lisensyadong baril. Online kung makipagtransaksyon ang suspect sa mga parokyano umano niyang bangkero. Pahirapan ang pag-aresto sa suspect na aminado sa krimen dahil wala umanong ibang hanap buhay. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Makikita sa CCTV video na ito nakuha sa nabotas, nagpambuno at hindi kaagad napusasan ng mga nakasibilyang pulis ang pumapalag na suspect. 5 pulis ang nagtulong-tulong para mapadapa nila ang suspect sa kalsada. Inaresto ng PNP Maritime Group ang lalaki dahil sa umunoy pagbebenta ng mga baril na walang lisensya at ang mga umunoy customer niya. May mga report na itong mga bangkero natin ay nagkakaroon ng easy access ng pagbibili ng baril through online. Ang tanong bakit kailangan ng mga bangkero ng baril? Naging normal na, no, na itong mga bangkero na every time lumalaot sila, meron talaga silang daladalang baril na sabi nga nila parang protection din nila. Sa palagay niyo, tama ito? Hindi po, dahil ang pagpoposes ng baril ay mali, lalo na kung wala itong lisensya. Ganito ang klase ng baril na ibinebenta raw ng suspect. Yung baril is around nasa 10,000 pesos. No? Ito ay caliber 38 and defaced na rin yung serial number niya. Ang pagpoposes ng illegal na baril ay napaka-delikado. No? Paliwanag ng suspect, itinulak lang siya ng kawalan ng hanap buhay para pasukin ng ganitong klase ng pagkakakitaan. Sana po patawarin na lang po nila ako para po makalabas po ako at makasama ko rin po yung mga mahal ko sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Iba naman ang binebenta nito. Kalaboso ang 6 na suspect na nagbebenta ng lupa kahit wala silang hawak na titulo sa Caloocan. Ang kanilang modus, magpanggap na opisyal ng isang homeowners association para makapambiktima. Nakatutok si John Consulta. Pagkaabot ng Mark Money, kumilos na agad ang mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Okay, NBI, wala kilos! Taas kami. Kasama sa operasyon ang mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development at Land Registration Authority sa operasyon sa Caloocan. Taas kami! Arestado ang 6 na suspect na nagbenta ng isang 30 square meters na lupa sa Caloocan kahit wala silang hawak na titulo. Ang modus daw ng grupo, nagpapakilala silang opisyal ng isang homeowners association saka nagbebenta ng lupa sa isang property na wala naman silang titulo. Ang benta nila ay yung 30 square meters ay 270,000 pesos. Yung property, naka-register pa rin doon sa original owner. At yung original owner, luhay pa naman. At sinasabi niya, wala naman siyang inauthorize na ganung tao. Ayon sa NBI, nagtungo sa kanilang tanggapan ang abogadong nakasaad na nagnotaryo sa mga dokumento. Itinanggi niyang siya ang pumirma at peke rin daw ang pirma sa mga dokumento. Ayon sa NBI, di bababa sa 100 ang nabiktima na ng grupo na lahat na benta ng lupa gamit ang mga peking papel. May mga nakatayo na bahay doon. Ito nga ang problema doon sa iba kasi nga nabili nila ito dito sa grupo na to. Magiging questionable ngayon yung pagmamayari nila nung nabili ng property kasi yung nagbenta sa kanila, hindi naman yun yung may-ari ng property. Nahanap sa kasong estafa at falsification of public documents ang 6 na inaresto na wala pa ring pahayag sa ngayon. Paalala ng NBI sa mga bibili ng lupa. Isa sa red flag nito, makikita mo kasi yung pagbibenta kasi ng lupa medyo mura yung presyo. Pag may nag-offer sa iyo ng ganyang lupa, i-check mo sa Register of Deeds kung ito ba ay kanino nakapangalan itong property nito. Pag itong property nakita mo nakapangalan sa ibang tao at ibang tao ang nagbebenta sa iyo, red flag na yun. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras.
Walang tubig gripo hanggang alas 6 ng umaga bukas ang mahigit 100,000 customer ng Maynilad sa Maynila, Makati, Pasay at Parañaque. Kung pila balde ang maraming apektado, may ilang hindi raw alam ang water service interruption kaya walang naimbak ng tubig. Ang sagot ng Maynilad at ginagawa nilang aksyon, tinutukan ni Bernadette Reyes. Kanya-kanyang bit-bit ng balde, drum, maski rice cooker pot, kaldero at iba pang pwedeng paglagyan ng iigibing tubig ang mga residente sa Paco, Maynila. Ganyan din ang sitwasyon sa Pandacan. Tatagal kasi ng 30 oras ang water service interruption sa mga lugar na sineserbisyohan ng Maynilad sa Maynila, Makati, Pasay at Parañaque. Mula yan hating gabi kanina hanggang alas 6 ng umaga bukas. 121,000 na customers ang apektado. Sabi nga nila, mawala na ng kuryente, wag lang ng tubig. Mahalaga nga naman ito para makaligo, makahilamos o panghugas ng mga pinggan. Kaya naman sa training center na ito, lahat ng pwedeng pag-imbakan ng tubig pinupuno, kagaya na lamang ng bathtub na ito. Ang ilaw, magawa na pa, magpaypay ka lang, okay lang. Ang tubig, pag walang tubig, anong inumin mo, ano ipaluluto mo? Dati pa mahaba ang pila, buti ngayon konti lang. Naman nakakatulong naman kasi kahit pa paano, panggamit, panghugas-hugas. Ayon sa Maynilad, nililihis nila ang tubo na nasa right-of-way ng Philippine National Railway kung saan magtatayo ng train station. Magtatayo po ng bagong Paco train station ang PNR dito po sa site na ito. And yung pipe po namin is nasa loob po ng right-of-way ni PNR. So kailangan po namin siyang ilihis. Kailangan po namin siya i-realign para po makapagpatuloy po sila sa kanilang construction works. Ayon sa Maynilad, nag-abiso sila sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng flyers, sa social media at sa lokal na pamahalaan. Pero reklamo ni Jonah, hindi niya raw ito nabalitaan. Nagulat po kami, pagbukas ng gripo, maghihilamos, magtututbrush, wala pong tumutulo. Yung iba po, nagkuha ng mineral, pangkape, pang-inom ng tubig, panghugas, panghilamos. Hanggang sa naubos po yung stocks namin. Nag-deploy ang Maynilad ng 100 mobile water tankers at mayroon ding 16 na stationary water tanks para mag-supply ng tubig sa mga apektadong residente. Ang fire volunteer group na ito, nagmagandang loob na tumulong sa pagsusupply ng tubig sa mga lugar na walang tubig. Ang purpose namin makatulong sa tao. So ito na yung pagkakataon, hindi lang ho sa sunog, maging sa mga nawawala ng tubig. Sinusubukan daw ng Maynilad na maibalik ang supply ng tubig sa lalong madaling panahon at sa sandaling bumalik na ang supply, padaluyan po muna natin yung ating tubig hanggang mag-clear na po. Safe to drink po ang Maynilad water. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mariing itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbitiw siya sa pwesto taliwas sa inanunsyo ng palasyo nitong Lunes. Pinabulaanan din niya ang pagdawit sa kanya sa budget insertion sa bigit na handa niyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Nakatutok si Mariz Umali. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin out of delicadeza, after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly. Ito ang anunsyo ng Malacanang noong Lunes. Pero sa panayam ngayon, pinabulaanan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbitiw siya sa pwesto. Wala akong resignation na pinahil kasi sinabi niya lumabas na basa ko na lang I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. At saka alam mo kasi pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Kwento ni Bersamin, isang malapit daw niyang kaibigan na hindi na niya pinangalanan ang tumawag daw sa kanya. Somebody called me up to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. Walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Dagdag pa ng dating Executive Secretary, ang akin lang is when they make an announcement about my personal, did I resign or not, they should have consulted me first. Courtesy yan, di ba? Huwag naman yung i-announce na lang nila, you are the last to be told. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito.
Itinanggi rin ni Bersamin ang alegasyon kaugnay sa budget insertion. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusubmit namin. Pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Hindi namin kasama sa aming trabaho yan. Sa video na inilabas ni dating kongresistang Zaldico, idinawit niya sa 100 million peso budget insertions at kickbacks ang apo ni Bersamin na si PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Ipinagtanggol siya ng kanyang lolo. Hindi yan yung, you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. If Senator Lacson has the evidence, when we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, kung batay lang sa mga kwento ni Zaldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko agad. Alam mo, naging judge, abogado ako at naging judge ng matagal. Itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Nang tanungin kung handa bang humarap sa isang formal na investigasyon si dating Executive Secretary Bersamin para linisin ang kanyang pangalan, aniya bukas siyang harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanya sa korte. Pero hindi na raw kailangang sa Senado pa siya humarap. I stand by my integrity. About 2 months ago, naglabas na ako ng statement. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Reggie Bulaybar. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Hindi maganda yan eh. Chief Justice ako dati. Wala akong skandalo, bahid ng kalukuhan. Ngayon pa na Executive Secretary ako, idadamay nyo ako sa ganyan, idadawit nyo ako. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Okay. Dahil ang social media napakabilis na makasira. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nanindigan si Education Secretary Sani Angara na hindi siya magbibitiw kasunod ng pagdawit sa kanya na tumanggap siya umano ng kickback sa flood control projects. Sinabi niya yan sa pagpapasinaya sa bagong renovate na PhilSports Complex na dinaluhan din ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng palasyo, dismayado ang Pangulo sa pagsisinungaling ng kapatid na ni Senadora Amy Marcos. Nakatutok si Jonathan Andal. Kasama ni Pangulong Marcos si First Lady Lisa Marcos at anak na si Vinny sa pagpapasinaya ng bagong bihis na PhilSports Complex sa Pasig City. Basta sumasali ka sa sport, lahat yan will teach you how to be a better person. Let's find a way to bring sports back to schools. Masaya pang nagbiruan ng First Family sa newly renovated gym para sa mga national athlete. Ang aktibidad na ito ng First Family nataon sa gitna ng alegasyon ng kapatid mismo ng Pangulo na si Senador Amy Marcos na nagdodroga umano ang First Family. Hindi nagpaunlak ng panayamang Pangulo o ang First Lady. Pero sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dismayado raw talaga ang presidente sa sarili niyang ate. Dismayado na umabot sa ganitong kasinungalingan ang ginawa ng kanyang kapatid. Kanina, nag-post si Senator Amy na may mga taga-palasyo, pulis at sundalo na nagpadala raw sa kanya ng mga larawan at impormasyon tungkol sa usapin ng droga. Tiniyak niyang ligtas ang pagkakakilanlan ng mga ito at tatanawin niya raw itong malaking utang na loob. Sa mga nais pa raw magbahagi ng kanilang nalalaman, nangako ang kapatid ng Pangulo na iingatan niya ang mga ito. Kasama rin ng Pangulo kanina si DepEd Secretary Sani Angara na kabilang sa mga inakusahan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickbacks. Sabi ni Angara, wala raw basihan at ebidensya ang mga akusasyon ni Bernardo, kaya wala raw siyang balak mag-resign. Number one, hearsay siya. Parang sinabi lang na may kausap, na may binigay daw para sa akin. Pangalawa, wala man lang transaksyon na binanggit, wala man lang detalye, di ba? So, parang sa akin, nag-deny na ako at saka okay na yun, tingin ko. Until maybe there's a more serious accusation that comes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nairaffle na ng Sandigan Bayan sa mga dibisyon nito ang mga kasong isinampa ng Ombudsman laban kina dating Congressman Zaldico, mga opisyal ng SunWest Incorporated at
ilang opisyal ng DPWH Mimaropa. Gaano nga ba kabigat ang responsibilidad ng mga dibisyon ng Sandigan Bayan sa paghawak ng mga kaso? Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. SB 25 CRM 0039. People versus Zaldi Salcedo. Isang araw matapos ihain ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico at ilan pang opisyal, ngayong umaga, na-raffle na ito ng Sandigan Bayan. Nagbunutan para ma-assign kung saang korte ng Sandigan Bayan didinggin ang mga kaso, kaugnay ng substandard na 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Maliban kay Ko, sangkot din dito ang mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at mga board of director ng construction company na SunWest Inc. na pag-aari ng pamilya ni Ko. 5th Division ng Sandigan Bayan ang hahawak ng kasong paglabag sa RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3E. Ang chairman nito ay si Associate Justice Zaldi Trespeses, appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sandigan Bayan 7th Division ang didinig ng kasong paglabag sa RA 3019 Section 3H o Receiving Unwarranted Financial or Pecuniary Benefits. Ang chairman ng division na ito ay si Associate Justice Lorifel Pahimna na dating judge ng Taguig Regional Trial Court bago itinalaga sa Sandigan Bayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. 6th Division naman ang nabunot para dinggin ang kasong malversation of public funds. No bail o walang piyansa ang rekomendasyon ng Ombudsman sa kasong malversation. Si Justice Sara Jane Fernandez ang chair ng Sandigan Bayan 6th Division. Dati siyang Assistant Solicitor General bago i-appoint sa Sandigan Bayan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay UP Law Professor Paulo Tamase, sa amended rules of court, may 10 araw mula nang isampa ang kaso para pag-aralan ng mga mahistrado kung may probable cause o sapat na batayan ang kaso. Sakaling may probable cause, kasabay na nito ang pag-issue ng warrant of arrest para maiharap sa korte ang akusado at mabasahan ng sakdal. Sa determination ng probable cause, ang tinitignan talaga ng husgado ay yung information o yung sakdal na hinihain ng ombudsman. Hindi pa binibigyan ng pagkakataon yung nasasakdal na mag-participate sa proceeding. Yung pagkakataon na iyon ay kung matutuloy nga sa paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At kaugnay niyan, hindi na raw nagulat ang kampo ni dating Congressman Zaldico sa pagsasampa ng ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan. Gaya ng matagal na nilang sinabi, nahusgahan na ng ombudsman ang kaso sa simula pa lamang. Sabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla, hindi sila korte o judge kundi prosecutor. Ang kanila raw trabaho ay panagutin ang mga lumalabag sa batas. Midweek chikahan na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings, ang Sparkle host na si Janina Chan. Janina. Thank you, Ms. Vicky, at good evening mga kapuso. Di lang nag-enjoy, natuto rin ng Vietnamese culture and history si Andrea Torres sa kanyang pagbabakasyon doon. Well-deserved break yan ni Andrea matapos ang mabibigat na eksenang ginawa niya sa magpakailanman na mapapanood na natin this Saturday. Makichika kay Nelson Canlas. Hindi ka makakalabas hanggang sa mabaliw ka! Controversial ang temang tampok sa magpakailanman episode na pagbibidahan ni na Andrea Torres at Dion Ignacio. Gaganap sila bilang sina Elaine at Randy, magkakaibigan at bubuo ng pamilya. Pero sa huli, isang malaking revelasyon ang yayanig sa kanilang relasyon. Kakaiba yung kwento niya. Love story siya, at the same time kwento ng isang palaban na babae dahil marami rin siyang pinagdaanan nung childhood niya. Marami raw matututunan sa kwento ng magpakailanman na mapapanood na sa Sabado ng gabi. Siguro yung kahit anong iba to sa'yo ng buhay, kahit gaano pa kabigat yan, kailangan mo talagang piliin lumaban eh. And pag ginawa mo yun sa sarili mo, malalagpasan mo yun. Kararating lang mula ang Vietnam ni Andrea ngayon, kasama ang kanyang mga kaibigan. Napili raw nila ito dahil hindi pa nila napupuntahan ang lugar. Very rich ang culture and history ng bansa, kaya't dito nila plinano ang kanilang pre-Christmas vacation. Bye guys! Bye-bye! See you in Manila! Talagang minake sure ko na may experience ko lahat doon. Pupunta kami ng tunnel na ginamit nila nung war. I think doon sila nagtago.
So excited ako para doon. At the same time, magsuscooter kami, iikot kami doon sa mismong lugar. So, planado na tayo. Planado, pati yung food trip, kailangan lahat matry talaga namin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure ang isinumiting supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yan ay para magamit sa irerekomendang kaso laban sa 3 dati at kasalukuyang senador na dawit umano sa flood control scandal. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi muna itutuloy ngayong linggo ang nakatakdasan ng pagrekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ng dagdag na kasong isasampa kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ang dahilan, nagsumite ng supplemental affidavit si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. We're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hindi ba pinapangalanan ng ICI kung sino-sino itong 3 dati at kasalukuyan ng mga senador na susunod nilang irerekomenda na pakasuhan sa Ombudsman? Pero ayon sa ICI, gagamitin nila itong affidavit o yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanila. Ang affidavit na hawak ng ICI kapareho raw sa isinumite ni Bernardo sa Senado. Doon isinangkot niya sa anomalya sina Senador Chisa Escudero, Senador Jinggoy Estrada, Senador Mark Villar bilang dating DPWH Secretary, mga dating Senador Nancy Binay, Grace Poe at Senador Bong Revilla Jr. At sina dating Caloocan Representative Mary Mitzi Mitch Kahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Kasama rin sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ikinalagod naman ng ICI ang paghahain ng Ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay Co at iba pa kaugnay ng umani Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Nakabase ito sa rekomendasyon na inihain ng ICI sa Ombudsman noong Setyembre. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. Pinalalagay rin ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kinasuhan kahapon ng mga taga-DPWH at SunWest Corporation para ma-monitor kung lalabas sila ng bansa. Bagaman ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala pa raw silang natatanggap ng order mula sa Department of Justice hinggil dito. Dagdag ni Reyes, ang paghahain ng kaso isang hakbang tungo sa pagkamit ng hustisya. We are now closer to recovering what was stolen, and there is a public bidding of luxury cars tomorrow. Expect more names to come out and more filings to follow. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nanumpa na bilang Acting Executive Secretary si dating Finance Secretary Ralph Recto. Pinangunahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago ang naging balasahan sa gabinete, nagsilbi bilang kalihim ng Finance Department si Recto at miyembro rin ng Monetary Board. Papalit sa kanya bilang Acting Finance Secretary si Frederick Go na nanumpa rin kanina. Narito ang update sa madugong engkwentro sa Cubao sa Quezon City kahapon. Halos 70 milyong pisong halaga ng shabu at 3 baril ang nakuha sa 3 napatay na target umano ng buy-bust. May pulis ding nasugatan. Nakatutok si June Veneracion. Produkto ng halos 3 buwang surveillance ang buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group na nauwi sa madugong engkwentro kahapon sa Barangay Socorro, Quezon City. 3 sospek ang patay, 1 ang nakatakas. Sugatan naman ng 1 pulis at 1 civilian informant. Yung mga suspect po is nasa target list po siya, nasa TIP po sa intelligence packet po. Yung background po ng isang napatay na suspect is suspended security guard po siya. Modus daw ng mga drug suspect na onsihin ang kanilang katransaksyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi raw nila alam ng mga pulis ang kanilang kaharap at target na pala sila ng buy-bust operation.
Siyempre, malaking halaga po kasi yan eh. Nagkakaroon na po sila ng interest. Ngayon, gagawa sila ng plan para bakit makukuha ko na po yung drug item. At the same time, meron pa akong yung pera po, makukuha po nila. Kung napapatay nila yung mga katransaksyon po nila. 10 bricks ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68 million pesos at 3 baril ang nakuha sa mga sospek. Kahit may namatay ng mga drug suspect sa operasyon, hindi raw ibig sabihin nito ay nagbago na ang konsepto ng anti-illegal drug operations ng PNP sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nananatili po tayo na bloodless ang ating pong operation sa drugs. Ngunit kapag na-endanger naman po ang buhay, security ng ating mga miyembro, lalo na po ng PIDEG ng ating mga operatives, hindi naman natin nahahayaan na mamatay ang ating mga kapulisan sa pagtupad ng kanilang katungkulin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa ating ulat panahon, ilang lugar pa rin ang makakaranas ng pag-ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan, Isabela at Cordillera. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Quezon, Mindoro, Palawan at Bicol Region. Maaga ring uulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao gaya ng Western Visayas, ilang lugar sa Cebu at Bohol, pati sa Samar at Leyte provinces. May kalat-kalat na ulan din sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Barm. Posibleng magpatuloy ang mga pag-ulan sa hapon sa malaking bahagi ng bansa. May heavy to intense rains lalo sa Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible ring maulit ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang mga pag-ulan ay dulot pa rin ng iba't ibang weather systems kasama ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Amihan Easterlies at Shear Line. Samantala, sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mabuong bagong sama ng panahon sa loob ng susunod na 7 araw. Patuloy na tumutok sa updates tungkol dito at sa magiging epekto nito sa bansa. It's official! Kapuso na ang anak ni boxing champ Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao matapos niyang pumirma ng contract sa Sparkle GMA Artist Center. Present sa contract signing ang kanyang all-supportive mom na teary-eyed pa sa event. Makichika kay Aubrey Carampel. From boxing ring to Sparkle contract signing. Isa ng ganap na Sparkle artist, si Eman Bacosa Pacquiao, matapos lumagda ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Ang ina ni Eman na si Joanna Rose Bacosa Dino, emosyonal sa pagpirma ng anak. Nanguna sa contract signing sina GMA Network Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at Sparkle Assistant Vice President for Talent Imaging and Marketing Jenny Donato. Ayon sa mga opisyal ng Kapuso Network, mula nang manalo si Eman sa undercard match ng Thrilla in Manila 2 at ma-feature sa Kapuso Mo Jessica Soho, nakitaan agad nila ng potensyal ang anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Maraming salamat Eman and your family for considering Sparkle to manage career. We're so lucky na you'll be given this opportunity ng Sparkle. In fact, pag-usap ko nga sila, sila doon, sabi ko, I think he is a natural action star. Doon, nakita natin na talagang in-embrace siya ng buong bansa. Napakaganda pala ng kwento niya, napakaganda ng puso niya, na talagang bagay na bagay sa GMA. Ako ay isang Christian, siya rin ay isang Christian, kaya on a personal note, I'm very happy to welcome him to Sparkle. Grateful naman si Eman sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Sparkle at Kapuso family. Wala naman daw ito sa kanyang plano at naniniwala siyang ito ay blessing mula sa Panginoon. I'm so blessed and thankful po na isa na po akong artist ngayon. Thank you Lord God. Dito po kasi ako nilagay ni God, so sinusunod ko lang po yung plano niya. Tsaka nakita rin ko naman po at tsaka sinabi po ng mama ko na, "Nak, may talent ka dito. Maybe this is God's plan. Let's follow it." At sa lahat daw ng natatanggap na biyaya, lagi raw siyang nagpapasalamat. Bata pa po ako, sinasabi po ng mama ko na always be thankful to God in everything.
Sa panayam din sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niyang may nagbukas man daw na bagong opportunity na nanatiling priority ni Eman ang boxing na suportado rin ng Sparkle. Siyempre, kung boxing muna. If I have fight, training muna talaga. Wala mo ng mga ganito, ganyan. Focus lang muna sa fight. Pag wala namang fight, dito na naman. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Babala po, sensitibo ang sunod naming ulat. Hindi namatay sa bugbog ang nasawing freelance model at content creator sa Quezon City. Yan ang lumabas sa autopsy report ng biktima taliwas sa kumakalat na rason sa social media. Ang dating nobyo naman na naghatid sa model sa ospital, natagpuan namang wala ng buhay sa kanyang tinitirhan. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi pa rin tiyak ng Quezon City Police District kung ano ang ikinamatay ng 23 taong gulang na freelance model na si Gina Lima. Isinugod siya sa ospital noong linggo nang hindi na raw siya magising. Batay sa resulta ng autopsy, hindi namatay sa bugbog si Gina gaya ng kumalat sa social media dahil hindi raw nakamamatay ang mga nakitang pasa sa kanya. Ang findings po ng autopsy is presence of non-fatal external injuries, presence of heart congestion and congested lungs. Parang bumigay daw po ang puso, parang ganun. Parang humina yung puso niya at saka lungs niya. Kumbaga sa layman's term natin is nanikip yung dibdib. Yun po yung paliwanag po ng doktor. Pero meron daw nakita sa kwarto kung saan siya namatay. As per recovered evidence ng ating SOCO during the examination, may mga tablets po silang nakuha and yung marijuana kush. Pending result pa po tayo ng laboratory examination, ma'am. Ang nagdala sa ospital kay Lima, ang dati niyang kasintahan. Kaninang umaga, natagpuan na rin siyang wala ng buhay sa tinitirhang bahay. Mahal na mahal kita. Hindi kita nayakap, pero kung patay ka, saka kita nayakap. Hindi ko naipadama sa iyo yung yakap na yun. Ayon sa kanyang kaanak, matindi raw ang pinagdaanan ng dating kasintahan ni Lima matapos ang pagkamatay ng dating nobya. Ang kanyang pagdadalamhati, pinalala pa raw ng ilang social media posts na sumisisi sa kanya. Tinitignan namin na isa sa mga naging sanhi ng kamatayan ng pamangkin ko, yung kanyang pagkamatay, dahil sa sobrang dami na nag-judge sa kanya sa social media. Hindi ko alam kung saan nila kinuha ang kanilang mga impormasyon. Sana maging lesson to sa lahat. Maging lesson to sa lahat na hindi kayo dapat nag-judge. Inaalam nyo muna ang istorya. Paglilinaw ng QCPD, saksi at hindi suspect ang turing sa dating kasintahan dahil wala pa silang nakikitang ebidensya ng foul play sa pagpanaw ni Lima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Gumugulong na ang investigasyon ng Ombudsman sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng budget insertion sa gobyerno. Kahit nakasuhan na ang dating kongresista, handa pa rin umanong magbigay ng proteksyon ng Ombudsman kung babalik siya sa bansa. Nakatutok si Salima. Refran. May mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. I think it's parang saywar yan. Kaya natatawa-tawa na lang ako nung sinusubukan meron nagpapatalon sa amin na pauwi na raw, pauwi. Sabi ko, di umuwi na siya. Mas gusto ko yun, di ba? Kaya lang, di umuwi. Sa gitna ng mga rally nito mga nakaraang araw, umingay raw ang balibalitang babalik na ng bansa si dating Congressman Zaldico. Bagay na di pinaniwalaan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao kulang sa tapang. Kahit nagsampa na ng mga kasong malversation at graft sa Sandigan Bayan laban kay Ko, nananatili pa rin daw ang alok na proteksyon sa kanya ng Ombudsman para bumalik lang siya sa bansa. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, bibintang yan kung may nangyari. We can go to the tube and pick him up and bring him to through a route that a waiting vehicle where somebody he trusts is there. And we can put it all on video. Everything happening.
We can have body-worn cameras the whole time. Kahit wala pang araw silang hawak na sworn statement, gumugulong na ang motu proprio investigation ng Ombudsman sa mga binanggit ni Ko sa kanyang serye ng mga video sa social media. Tulad ni na dating DBM Secretary Amena Pangandaman, dating House Speaker Martin Romualdez, Undersecretary Adrian Bersamin, at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Even the President. Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan eh. It has to be believable in the first place. Maging ang nagbitiwring Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Possible din kasi may relationship siya rito eh. And it was his ward eh. Bago yan naging PLLO, USEC yan sa OP eh. Matagal na raw nasa radar ni Ombudsman Remulla ang nakababatang Bersamin, maski noong DOJ Secretary pa siya. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. At yan, I took it against many people who were responsible for that. Kasi nga, ang prosecutors natin, pinipili natin based on our confidence. And some people were not appointed accordingly. Or were appointed without even consulting us on that matter. Meron pang ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Ang lumalabas raw ngayon sa investigasyon, ayon kay Remulla, may conspiracy to commit plunder ang tatlo na sina dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dating DepEd Undersecretary Trijev Olaivar. Bersamin, Olaivar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van, o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van, with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung ganitong mga kwento. Pero there must be veracity in it. No? Baka may katotohanan yan. I think it's believable. Pero siyempre, we will also look at the other evidence available. Plunder yan eh. Kasi, ano yan eh, nagkasundo kayo na kunin tong perang to na hindi naman sa kanila eh. They don't have a right to that money. Anong kinalaman nila sa pera yun? Ba't hawak nila? Ayon kay Remulla, tinitignan na raw ng Department of Justice na gawing state witness si Yusek Bernardo. May offer na rin daw itong magbalik ng pera sa gobyerno. Samantala, submitted for resolution na ang tatlong kaso laban sa mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Maaaring maisampa na raw ang mga ito sa korte sa Biyernes o sa susunod na linggo. 9 na kaso ang nakasala ngayon sa preliminary investigation. Nalalapit na rin daw ang paglalabas ng sabina ng Ombudsman sa mga senador na inireklamo sa kanila. Sa ngayon, tanging sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang may opisyal na reklamo sa Ombudsman mula sa Independent Commission for Infrastructure. Balak ni Remulla na i-livestream ang mga preliminary investigation. Gagawin natin. We're just making the rules. Huwag kayong mag-alala. We want to be as transparent as ever. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan na rin nila si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola para sa conflict of interest. Mas mabigat yan kasi forensic evidence ang kinakailangan dyan. Because buy and sell of contracts, maraming wala sa pangalan niya. Samantala, tumanggi naman magkomento si Remulla sa pag-alis ni Lucas Bersamin sa gobyerno. Sinusubukan pa namin kunin ng reaksyon ng mga nabanggit para sa GMA Integrated News. Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Pagpapaliwanagin ng COMELEC si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa hindi niya umano paglalagay ng ilan sa kanyang 2025 election donors sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa pamamagitan ng show cause order, hihingi nilang bigyan linaw ni Marcoleta ang hindi pagkakatugma ng isinapublikong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng senador sa kanyang ginastos sa kampanya. Sa kanyang SOSE, nakasaad na gumastos siya ng mahigit 139 million pesos sa kampanya, mas mataas sa kanyang net worth na mahigit 51 million pesos.
Nauna nang sinabi ni Marcoleta na hindi niya dineklara ang ilang nag-contribute sa kanyang kampanya dahil sa hiling mismo ng mga ito na huwag silang pangalanan. 2 barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Patuloy ring binabantayan ang paglalagay nila ng boya sa bahura. At nakatutok si Chino Gaston. Sa huling Maritime Domain Awareness Flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 2 China Coast Guard vessels ang namataan malapit sa Bajo de Masinloc. Ang mga barkong may bow number 3502 at 4305, 2 hanggang 3 nautical miles lang ang layo mula sa Bajo de Masinloc. Namataan din ang isang unidentified naval vessel sa karagatan ng Zambales. Nakita ito 28 nautical miles mula sa Silangin Island ng Zambales at may 73 nautical miles ang layo mula sa Bajo de Masinloc. Muling nakita ang dati ng inimbestigahang concrete structure malapit sa bukana ng Bahura. Isang boya ng China ang nakita rin malapit sa Bajo de Masinloc. Patuloy na binabantayan ng PCG ang mga kilos ng China gaya ng paglalagay ng mga boya sa Bahura na kanilang idineklarang isang nature reserve. Dati nang sinabi ng PCG na walang basihan at illegal ang deklarasyong ito ng China dahil napapaloob sa EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. I think ang pinaka-main reason kung bakit until now hindi pa rin bumabalik yung usual number ng China Coast Guard vessel deployment sa BDM is because of the bad weather condition. I don't think that Chinese Coast Guard vessels can also withstand such heavy condition ng alon dito sa BDM. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Get ready to learn from the master himself dahil magbubukas muli ang personal scriptwriting workshop ni Ricky Lee. Ang good news, libre ang workshop para sa 30 lucky participants per batch. Sa ngayon, tumatanggap na ng aplikasyon. Bisitahin lang ang Facebook page ng National Artist for Film and Broadcast Arts para sa iba pang detalye. From running, may bagong hobby na rin ngayon si Barbie Forteza. Sa kanyang IG, finlex ni Barbie ang kanyang swimming stats. Paduathlon era na kaya si Barbie? Hinimay ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos mula 2005 nung siya ay maging gobernador hanggang 2024 nang siya naman ay naging presidente. Sa kabuuan, mahigit 1,600% ang naging paglago ng yaman ng Pangulo base sa assessment ng isang professional asset valuation company. Tinutukan niya ni Rafi Tima. Kung sisilipin ang mga nagdaang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha ng GMA Integrated News Research, makikita ang paglago ng yaman nila ng asawang si First Lady Liza Marcos. Kung susumahin, mula sa mahigit 79 million noong 2005, umakyat yan ng halos 1.3 billion pesos o mahigit 1,600% na pagtaas sa loob ng halos 20 taon. Base yan sa assessment ng Cuervo Appraisers, isang professional asset valuation company na sumisilip sa halaga ng mga ari-arian ng first couple simula pa noong 1997, ayon sa deklarasyon ng Pangulo sa kanyang SALN. Taong 2005 ang pinakalumang SALN ni Marcos na hawak ng GMA Integrated News Research noong gobernador pa siya ng Ilocos Norte. Dito, nasa mahigit 79 million pesos ang idineklara niyang net worth. Umakyat yan sa mahigit 120 million pesos noong 2007. Sa huling taon ni Marcos bilang gobernador. Taong 2008 na maging congressman, umakyat ng halos 60 million pesos ang kanilang net worth sa halos 180 million pesos. At noong 2009, lumaki pa yan ng mahigit 135 million pesos sa mahigit 315.5 million pesos dahil sa share niya sa Cabuyao property na ibinilik ng Sandigan Bayan sa kanyang pamilya. Taong 2010, nang maging senador si Marcos, nasa 311.5 million pesos ang kanilang net worth. Pagsapit ng 2012, nasa mahigit 437 million na ang kanilang net worth. Bunsod yan sa dumagdag na investments, shares of stock at art collection ng mag-asawa. Lumaki ang kanilang net worth kahit na may liability silang mahigit 34 million pesos. Lalo pang tumaas ang kanilang net worth noong 2014. Sa appraisal ng Cuervo, nasa halos 510 million pesos na yan.
Pagsapit ng 2015, umakyat pa ang kanyang net worth sa mahigit 533 million pesos. Nang magtapos ang kanyang termino bilang senador noong 2016, nasa mahigit 619 million pesos na yan. Nang manalo na siya bilang Pangulo noong 2022, ang net worth ng first couple nasa mahigit 908 million pesos na. At sa huli niyang deklarasyon nitong 2024, ang kanilang net worth nasa 1.375 billion pesos na sa appraisal ng Cuervo. Taong 2012 nung senador pa si Marcos nang sinimulan niyang magdeklara ng hiwalay na net worth base sa alituntunin ng Civil Service Commission. Noong taong yun, idineklara niya na halos 193 million pesos ang kanilang net worth. Pagsapit ng 2014, tumaas yan sa halos 200.6 million. Yan ay kahit pa may liability silang nasa mahigit 27 million pesos. Pagsapit ng 2015, nung panahong kumandidato siya bilang Vice Presidente, umakyat pa ang kanyang net worth sa mahigit 211 million. Sa huling deklarasyon niya bilang senador noong 2016, bahagyang bumaba ang kanyang net worth sa halos 203.8 million. Matapos matalo noong 2016 elections, muling nagbalik sa government service si Marcos nang manalo na siya sa pagkapangulo noong eleksyon 2022. Sa huli niyang deklarasyon nitong 2024, ang kanyang net worth nasa mahigit 389 million pesos base sa alituntunin ng Civil Service Commission. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pinaiimbestigahan ni Congressman Leandro Leviste ang isa pang congressman na si Edwin Garjola dahil may mga proyekto umano ito mula sa DPWH. Ang detalye, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. I believe that even the members of Congress will concur that the largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Garjola. Alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, sangkot ang kapwa-kongresistang si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola sa anomalya sa mga DPWH projects. Kaya kahapon, pumunta siya sa Independent Commission for Infrastructure para paimbestigahan si Garjola. Ayon kay Leviste, sa kanyang distrito sa Batangas, may 6 na proyekto umano si Garjola na aabot ang halaga sa 700 million pesos. I estimate that Congressman Garjola has more than 100 and perhaps closer to 150 billion pesos of projects from the DPWH. Kanina inilabas ni Leviste ang isang listahan galing sa DPWH na magpapatunay umano sa kanyang alegasyon. Wala sa listahan ang pangalan ni Garjola. Pero sabi ni Leviste, ang nakasulat na Senti 20 at Leadership ay ang mga proyektong nai-award sa mga kumpanyang konektado kay Garjola. Companies linked to Congressman Garjola bought an estimated 22 billion pesos of projects in the 2025 DPWH National Expenditure Program based on documentary evidence that we have obtained, and then conspired for DPWH to rig the bids and award them to his companies. Another group of projects tagged Leadership, where I found at least 2.6 billion pesos of projects that were a year after the NEP was submitted to Congress, awarded to companies linked to Congressman Garjola. The 20B of projects in the Senti 20 list as of August 2024 were all awarded to these Garjola-linked companies. May personal din daw na karanasan si Leviste na inalok siya ni Garjola ng mga proyekto. Ipinangako nga niya sa akin na tutulong siya sa pag-unlad ng aking distrito. Pero yun pala, para mabigyan ka ng malaking budgetary allocation sa DPWH, kailangan mong bigyan din sa kanila yung choice ng contractor na gagawa ng substandard work in some cases. The road projects that his companies are implementing in my district now are more than 2 times, maybe 3 times overpriced. Ayon sa isang dating opisyal ng Batangas, nakasama ni Leviste sa Kamara kanina, binebenta ni Garjola ang mga proyekto na nakuha niya. When I was the mayor, at nung ako ang vice mayor, yung mga bumibili ng project sa kanya, minsan maagang dumarating,
nakikipagkape muna sa office ko. Dito ko nalaman na sa kanya binibili ang mga kontrata. Siya ang nagpipresyo. Binunyag pa ni Leviste na gumamit si Garjola ng emisaryong kongresista para makausap siya. One congressman gave his phone to me to talk to Congressman Garjola. And I asked Congressman Garjola to explain to me the source of the corruption in the DPWH projects in Batangas. And he told me na wala siyang alam tungkol sa korupsyon sa DPWH. Sila ay naghahanap buhay lang. Umaasa si Leviste na masasampahan na ng reklamo si Garjola para makapaglabas ang pamahalaan ng whole departure order laban dito at freeze order sa mga ari-arian nito. Ilang beses naming sinikap kunan ng pahayag si Garjola pero wala siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Bago lumusot sa plenaryo ang budget ng Hudikatura sa 2026, nagkainitan muna sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Kiko Pangilinan. Kaugnay yan sa inungkat na posisyon ni Pangilinan na mas mataas ang Senate Impeachment Court kesa sa Korte Suprema. Nakatutok si Rafi Tima. Bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance, dinidepensahan ni Senador Kiko Pangilinan ang budget ng Hudikatura sa plenary deliberation ng 2026 General Appropriations Bill. Sa harap ng mga miyembro ng Hudikatura, kabilang ang ilang justices, tinanong siya ni Senador Jinggoy Estrada tungkol sa kanyang naging posisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na idineklara noon ng Korte Suprema na unconstitutional. I forgot what was your manifestation, Mr. President. Well, Mr. President, our position, and we continue to share this position, continue to hold on to this position, is that that we believe that there was judicial overreach. Dito na inungkat ni Estrada ang sinabi noong opinyon ni Pangilinan sa isang caucus ng mga senador na mas mataas ang Senate Impeachment Court kaysa sa Korte Suprema. I really beg to disagree that the impeachment court is higher than the Supreme Court, Mr. President. Well, it is higher in the sense that a sitting Supreme Court justice can be dismissed on impeachment cases by the impeachment court. In that regard, we are able to hold a Supreme Court justice to account. Who? So, Yeah, Justice I know Coron. that. Because it was an impeachment. And that is the context of why I said that as an impeachment court, we are supreme in our own jurisdiction and maybe in fact higher than the Supreme Court in that regard. Dagdag ni Pangilinan, kahit na may pagkakataon na sumunod ang impeachment court sa Korte Suprema, nagbotohan pa rin sila at hindi agad sumunod sa utos ng kataas-taasang hukuman. Agad din namang inaprubahan sa plenaryo at din submitted na ang budget ng Hudikatura matapos ang mahigit isang oras na deliberasyon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. May paalala ang iba't ibang grupo sa mga dadalo sa kani-kanilang mga kilos protesta. Bukas ito sa lahat basta ang mithiin ay mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sinimulan ngayon ang countdown para sa kilos protesta kontra korupsyon sa November 30 at idinaan sa maleta ng iba't ibang grupo ang pag-anunsyo ng mga detalye nito. Inanunsyo ng koalisyong Kilosang Bayan kontra Kurakot na simula ngayong linggo ay may mga pagkilos ng isasagawa sa iba't ibang lugar. Sa linggo, November 30, alas 9 hanggang tanghali, ang magiging programa ng grupo sa Luneta. Bukas daw ito sa lahat ng panawagang alinsunod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ito ay rally ng pagpapanagot. So yung mga pupunta doon na ang linya nila, depensahan si BBM, bring him home, protektahan si Sara, medyo you will feel very awkward at siguro wag na kayong pumunta. Sasali rin sa kilos protesta sa Luneta ang isang koalisyon na tinawag na Working People Against Corruption o WAPAC. Binubuo ito ng mga samahan ng mga unyon at manggagawa sa pangunguna ng Courage o grupo ng mga government workers at Alliance of Concerned Teachers.
Nabuo po ang WAPAC dahil hindi na masikmura ng mga manggagawa ang kasalukuyang pagpapahirap. Nananawagan po ang grupo na ito sa dalawang grupo na nag-aaway ngayon, Marcos Duterte, na mag-resign sila parehas upang bigyan ng puwang ang gobyernong para sa mamamayan. Kasado na rin daw ang paghahanda ng iba't ibang civil society groups. Target nilang umabot ng 250 milyon na makikibahagi sa kilos protesta sa EDSA. Tulad ng contingent sa Luneta, layon din ng civil society groups na mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabalik ng ninakaw. Return what you stole. Face the consequences. There is no healing without justice. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko, nakatutok 24 oras. Bago manakot sa sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie, may nakakatakot na kwento muna ang isa sa mga bida nitong si Sanya Lopez. Ibinahagi rin ni Sanya kung paano sila naging close ulit ng kapatid na si Jack Roberto. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang heartaches, narekindle din na Sanya Lopez at ng kanyang kapatid na si Jack Roberto ang pagmamahal sa pamilya. Sa pag-upo ni Sanya sa GMA Integrated News interviews, naging open siya sa muli nilang pagiging close na magkapatid. Bihira raw kasi na nakakapag-travel sila sa nakaraan, kaya't sobrang memorable ang kanilang Japan trip kamakailan. Nakakatuwa, nakakapag-bonding na kayo ng ganyan Final. Ang sarap lang sa feeling na nagkaroon ulit kami ng bonding na gano'n. Tsaka yung mas naging open lalo kami sa isa't isa. Alam mo yun, yung sarap sa feeling na magkapatid talaga kami. I don't know if I can say this, there was a time na hindi naman kayo naging, parang nawala yung closeness nyo. Yes. Well, nangyari yun because of personal reason. So, may mga hindi pagkakaintindihan as magkapatid. Di ba kayo nag-away sa travel niya? And muntikan. Hindi muntikan. Sabi niya sa akin, kasi naka-tour kami, di ba may oras ang tour. So, anong nangyari sa akin? Sabi niya sa akin, iiwanan kita, magta-taxi ka na lang. Ang mahal ng taxi sa Japan. Takbo ko, hindi ako nakapag-shopping ng konti. Ano kaya yung nagsimula kung bakit kayo naging close ulit? At the end of the day, kapag merong hindi magandang nangyari sa inyo pareho, pamilya pa rin ang nagsusuportahan sa isa't isa. And bilang kaming dalawa yung medyo magkapit-bahay lang, bilang magkalapit lang naman kami, ako yung mabilis niyang nakakausap. Was it because dun sa separation nila ni Barbie? Yes, dun rin nagsimula? Nag-start. Na siguro ako naman din as kapatid, kumbaga nandito ako to listen, willing to listen dun naman. Kasama ni Sanya si Rocco Nasino sa GMA Integrated News interviews para i-promote ang kanilang upcoming film na Kapuso Mo Jessica Soho Gabi ng Lagim, the movie. Ang episode nila sa trilogy movie galing sa urban legend ng mga taga Mindanao, ang Berbalang. Diba ang alam nga natin na ang aswang ay kumakain ng tao. At ito ng buhay na tao. Ng buhay na tao. Oo. Pero ito naman, ito yung kinakain nila ay patay. Lalo na kapag bagong patay pa, parang galing sa morgue. Dahil katatakutan ang aming pinag-uusapan, nagkwento na rin si Sanya ng isang kagimbal-gimbal na karanasan niya. Nakitaan ako na wala akong ulo ng nanay ko. Oo? Sa 2 beses. Pero di ba in Filipino culture parang that's bad omen? Yes. Na kapag doon nakitaan ka ng wala kang ulo, posible kang mamatay. Oo. So, pero there are things to counter that daw, di ba? Yes. Ang nanay ko, ginawa niya, pinatanggal niya sa akin lahat ng damit ko, tapos sinunog niya. Yung iba, binaon, tapos ibabaon mo yung... Kumbaga, dun, sasama na dun yung malas. Nakakatakot kasi yung una, sa Laguna yun, parang nakahiga ako, tapos nakitaan niya ako walang ulo. Tapos yung pangalawa, dumaan ako sa may salamin. Yung salamin na yun, luma na. Sa Bulacan naman to. Luma na dun sa lola ko. Yung pagdaan ko, wala akong ulo. Bukas si Rocco naman ang magkukwento tungkol sa katatakutan at ang kanyang ikinasisiya ngayon sa kanyang pamilya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinilip din ng GMA Integrated News ang SALN ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Vice President Leni Robredo. Nakatutok si Maki Pulido.
Sa Statement of Assets and Liabilities ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, 38 million pesos ang kanyang assets noong 2022 nang matapos ang kanyang panunungkulan. Mas mataas ito ng 13 million pesos kumpara sa unang taon ng kanyang pagkapangulo. Sa kanyang mga ari-ari ang nakalista sa 2022 SALN, 7 dito ay residential lots at isang house and lot sa Davao City at 2 ang sasakyan. Ang cash on hand ay halos 24 million pesos. May 1.5 million na binabayarang utang si Duterte kaya ang kanyang net worth nang magtapos ang termino ay 37.3 million pesos. Mas mataas yan kaysa sa net worth niya na mahigit 24 million nang maging Pangulo noong June 2016. Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo naman, 27.5 million ang inilistang asset sa kanyang SALN noong 2022. Ito'y mula sa halos 18 million pesos na assets noong 2016. Sa mga ari-arian ni Robredo, nagdeklara siya ng 14 na lote na residential o agricultural at 3 bahay. Meron din siya noong 4 na sasakyan at share sa Meralco at Rockwell Land. Ang cash on hand na idineklara ni Robredo noong 2022 ay halos 17 million pesos. Idineklara ni Robredo ang mahigit 12 million pesos na liabilities o utang, kaya't ang kanyang net worth ay mahigit 15.5 million pesos sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang vice-presidente. Mas mataas ito kaysa sa kanyang mahigit 11 million pesos na net worth nang naluklok sa pwesto noong 2016. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At yan, ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso, 36 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.